Yan, hello sa mga kapanalig kong banal dyan, mga kapanalig kong buhay na santo. Kamusta na kayo? Ako'y nasa galaan. Diba? Yung mga santo dyan, yung mga banal, magtataas na naman ang kilay. Okay. May mga katoliko na nagsasabi sa akin na masyado daw akong ini-spoiled ng CFD. Ang dami ko na raw ginawang pagkakamali. Bakit daw kasi ini-spoiled pa ako ng CFD? Bakit daw may mga katoliko na sobrang panatiko sa akin? Ang dami ko na raw ginawang pagkakamali. Ay talagang ang mga katolikong ito ay talagang naniniwala pa din daw sa akin, no? Okay. May mga CFD na lumaban sa kapwa katoliko na hindi na nakabangon, 'di ba? Hindi na sila namayagpag sa social media. May mga CFD naman na konting kibot, konting pagkakamali ay hindi na nagpatuloy sa pagiging defender. Bakit ang Sanrio? Ang dami-daming issue. Pero bakit gano'n? No? Nakakapagtaka, no? Ganun kadali na patawarin ako ng mga katoliko, ganun kadali akong intindihin. Unang-una, sa larangan ng debating platform, ako pinakabata. Sa debating platform ng punto por punto, ako pinakabata. Debating platform ng Debaters Convention, ako pinakabata. Debating platform ng Russia TV, ako din pinakabata. Debating platform ng In Defense of Truth, ako pinakabata. Debating platform ng Philippine Debaters Association o PDA, ako ang pinakabata. Sa mga live debaters, public debaters, actual debaters, let's say, naiintindihan nila ako at always nila akong iniintindi. Bakit? Kasi ako nga yung pinakabata. At ang lagi nilang sinasabi sa akin is, naiintindihan ka namin, Sanrio, kasi pinagdaanan namin yan. Pinagdaanan nila na nagkakamali sila. Bago sila naging maayos at magigiting na defender, pinagdaanan nila yung pinagdadaanan ko. Kaya nila ako naiintindihan. At actually, yung ang naging issue ko kay Father Darwin, lahat ng mga Catholic debaters almost nag-chat. Chinat ako, no? And they explain kung saan ako mali at kung saan naman ako naging tama. In-explain nila yung kung saan tama yung point ko at kung saan naman yung mali dun sa ginawa ko. So, ang sabi ng mga Catholic is, bakit ganon, Sanrio? No? Naku, may mga bagets. Bakit ganon, Sanrio, na ang daming beses mo nang nagkakamali pero hinahangaan ka ng mga tao, ina-idolize ka, hindi sila na-turn off sa'yo, no? Yun ang sinasabi. Alam niyo kung bakit? Okay, explain ko, ha. It is simply because I'm real. Ayun lang yun. Totoo ka. Diba, sabi ko nga sa inyo, ang tao tatanggapin ka, magpakatotoo ka lang. At ang pinagkaiba ko sa ibang mga Catholic na CFD na nagkaroon din ng issue, di ba? Hindi sila nagsorry. Maraming matatalino at magagaling na Catholic defender noon. Sino-sino 'yan? Alvin Quitamondo, di ba? Maraming mga Catholic defender na natibag noon. Mas magaling pa sa akin, pero nawala, naglaho na sa social media. Bakit? Hindi sila marunong mag-sorry. And then, yun yung sinabi sa akin ng ibang mga Catholic na yung pagiging unique. Diba? Na parang, without hesitations, I can freely speak what my mind tells me. Diba? Kung madali kong nasasabi sa inyo kung ano yung iniisip ko, na which is yan daw ay very rare. Napakabihira. Kumbaga. Yun yung hinahangaan nila sa akin. Now, may iglot. Nasaan na raw yung pulis? Actually, this coming Tuesday, ingay na pala makatrack dito.
This coming Tuesday, dapat magdedemanda ako. May laban talaga ako, di ba? Kasi video ko yan eh. Kaya lang, tatandaan natin, sinabihan ako ng mga debaters, di ba? Naalarma din syempre yung mga kaibigan kong defenders. Si Father Richmond Nilo ay pinatay dahil sa pagsasampa ng kaso. Maraming mga pare na pinatay ng iglot dahil sa demanda. Ang sabi nila sa akin, huwag kong ituloy yung pagdedemanda kasi traidor yung kakasuhan ko. Sa madaling salita, mga mamamatay tao. Baka daw kasi habang ongoing ang kaso, syempre makakaladkad yung sekta nila. Matulad daw ako kay Father Nilo. Ngayon, sabi ko, paano ko ide-defend yung sarili ko dyan sa mga edit videos nila kasi yan ay kulang-kulang, putol-putol. Ang sabi nila sa akin, the greatest thing na pwede kong gawin is aminin mo na nagkamali ka. Kaya ako nag-live. Actually, hindi siya live, no? Siya ay, how can I say this? Ano yun? Hindi siya live, siya ay recorded video. Then, nag-apologize ako, di ba? Sabi ko nga, nako, maglalabasan yung mga bashers ko nito, nag-apologize ako, nag-public apology ako na which is, hindi siya madaling gawin, ha? Hindi siya madaling aminin na nagkamali ka, napakahirap at the first place. Bakit? Kasi, pag inamin mong mali ka, dyan sasambulat sa'yo lahat ng kahinaan mo eh. Dyan sasambulat sa'yo na parang may nagdidikta sa'yo, ang bobo mo, wala kang alam, diba? Kapag nag-sorry ka, kaya nga, sorry seems to be the hardest word. Talagang ang hirap na nag-sorry ako, hindi siya ganun kadali. Maybe it's very easy na panoorin, pero yung emotions ko that time, ang bigat. Kasi, ang hirap eh, lalo na kapag kilala kang defender, napakahirap noon, hihingi ka ng sorry, lalo na sa public. But, kailangan ko siyang gawin, kasi nagkamali ka eh, you have to admit it. Hindi lang sa pare, kundi sa lahat ng tao. So, sabi ko, it's hopeless. Diba? Nasabi ko na kung ano yung dapat kong nasabi, parang wala nang pag-asa. And then may nag-chat sa akin, ang sabi, CFD Visayas, Sanrio, ikaw ang, kailangan namin ng video clips mo, i-greet mo si Father Darwin, ito ay papanoorin sa mismong birthday niya. Nagulat ako. Na-shock talaga ako. Sabi ko, ha? Bakit panoorin? May issue ako kay Father, diba? Bakit? Tingnan natin kung bukas yung ulaman. OMG, sarado. Ano ba naman yan? So, ang sabi ko is, may issue pa ako kay Father. Sa dami ba naman na pwedeng kunin na magbi-video greetings? Bakit pati ako nasama? So, kinausap ko yung mga kaibigan ko. Sabi ko, ang init-init ko sa tao, tapos kasama ako na mag-birthday greet kay Father Darwin. Sabi ko, nakakahiya. Siyempre, mapapanood ng PPP. Diba? Mga, bagets. Diba? Kumbaga, mababasa ng PPP, ay mapapanood ng PPP, mapapanood ng CFD. Siyempre, effort yun ng CFD Visayas eh. Tapos nandoon yung video clips ko, diba, sa greetings niya. Sabi ko, Lord, ano ba yung mo? Ano bang trip mo? Parang ganon sa akin na after kong mag-public apology kay Father Darwin, biglang may taong ginamit na, Sanrio, gumawa ka ng video clips mo, doon ka sa bandang ending. Doon kita sa bandang ending ilalagay. Kailangan mong batiin si Father Darwin ng happy birthday. Sabi ko, anong trip ng Diyos? Sabi ko, Lord, anong trip mo? Sabi ko, hindi ko to inaasahan na
na, how can I say this, na ang mismong pare ay babatiin ko na which is dun pa ako na issue. Sabi ko, ano bang plano mo? Nagdadasal ako, ano bang plano ng Diyos sa akin? Hanggang sa ginamit yung admin ko sa GC, ang sabi, mahal ka ng Diyos. Sabi sa akin ng mga admin ko na how can I say this? Gusto ni Lord na maghilom yung mga sugat ng mga taong na-offend ko. Kaya ginamit ka niya kasi meron siyang ibang plano sa'yo. Well, pinakiramdaman ko, tinignan ko yung silver lining ng mga pangyayari sa akin. No? Tinignan ko yung yung tawag nito, yung pinaka silver lining kung bakit 'to nangyari, bakit kailangan ko siyang pagdaanan. Actually, ang naintindihan ko dito, God teaches me how to say sorry. Sa dami ng mga naging fights and battles ko, either sa Protestant or sa same Catholic members, sa dami ng mga naging battles ko, I never say sorry. Siguro, nagsasorry ako kapag nagsorry sa akin. Well, it is not actually the matter of pride, but it is actually the matter of nahihiya ako na, uy, pasensya ka na ha, napagsalitaan kita ng gito. Nahihiya ako magsabi. So maybe God teaches me that I have to say sorry, I have to apologize, and I have to admit that I was wrong. So yun yung nakita ko at napansin ko kung bakit ko siya naranasan. And that time, when I experienced na mag-public apology dyan kay Father Darwin, nakaka-bless. Nawala yung bigat, nawala yung pain. Pero syempre, meron siyang bunga. Nawala yung pain, nawala yung bigat, pero meron siyang feedback na parang sisisihin mo yung sarili mo. Na parang ipamumukha sa iyo na bobo ka, ang hina mo, ang tanga-tanga mo. Pero ang lagi kong iniisip, lagi kong iniisip habang nararamdaman ko yung gano'n, no, na ang bobo mo, ang tanga mo, dapat di ka nag-sorry, dapat hindi mo kinausap yung pari na yan, lalo kang mababash, lalo kang mabubuli, lalo nilang iisipin na sama na ugali mo. Habang yan, may mga negative thoughts na iniisip ko. Ang lagi kong iniisip na the demons, ang gusto niya is to make me weak. Diba? Ang demons ang gusto niya is wag ka mag-sorry San Rio, Diyos ko, wag ka mag-sorry San Rio kasi mababash ka, maririnig ng mga sulpot, pagtatawanan ka ng mga tao, sikat na sikat ka, pinapanood lahat ng debate mo, tapos magsosorry ka. Parang papakita mo lang na napakahina mo, wag kang mag-sorry. Ayun yung nararamdaman ko, and pinilit ko siyang labanan. Sa totoo lang, saying sorry in public is not an easy thing. Ang hirap mag-sorry. Kaya sabi ko, ang takot ay hindi sa Diyos. Yung pride na nararamdaman ko kay Satan to, kailangan ko siyang labanan. Sabi ko sa inyo, bago ako mag-sorry kay Father, umiiyak ako sa harapan ng altar ko. Sabi ko, Lord, pilitin mong ipaintindi sa akin yung dapat kong maintindihan. Hanggang sa naglabasan yung mga Katoliko na plastic ka San Rio, pa-sorry-sorry ka pa. Nagkakaroon ako ng galit. Nagkakaroon ako ng galit na bakit ganun? Bakit galit pa rin kayo na nagsorry na ako kay Father? Galit na gagalit kayo. And then, I realized na ang gusto ni Satan
ang isang pamilya magwatak-watak. Ang gusto ni Satan, ang isang pamilya ay magkakagalit. At yung mga Katoliko na sinasabi o nagsasabi sa akin na, Sanrio, ang plastic mo, gagawin mo lang content yan, ginagamit sila ng demons. Why? Because they don't believe in forgiveness. Ang isang tunay na Katoliko, ang isang tunay na Kristiyano ay naniniwala sa pagpapatawad. And then, that moment, kahit hindi magsalita si Father, I know, He forgives me. Dahil sa Kanya tayo nagko-confess. Diba? Ang mag-public apology ka is the way of confession. Because you are confessing that you are weak, you are a sinner, you commit a mistake. You commit a sin. And I know Father Darwin forgives me. And Father Darwin always forgive his people. Because that is his duty. When a person confess that he is weak or he is a sinner, Father Darwin, it is his duty to give forgiveness for those people who are weak, for those people who commit sins. So yung mga tao dyan, mga Katoliko, plastic ka, Sanrio, gaito ka, they don't believe in forgiveness. As a Catholic, I always believe in forgiveness because we people, we have to receive forgiveness. We need to give forgiveness to the people who commit mistakes to us, who hurt us, who gives pain to us. We must forgive them because they are just a man. Just like me, I am just a man also. I have weaknesses, I have flaws. I need forgiveness. Sabi sa akin ng mga defender ng Catholic Church, Sanrio, kahit 1,000 pa ang maging iskandalo mo sa simbahan, kahit 1,000 pa ang ibigay mong sakit ng ulo sa aming mga Katoliko, we always forgive you because we understand you. You didn't know how big the pressure when you are a live debater. Hindi nyo yan maiintindihan kasi hindi kayo live debater. Kayo ay nanonood lang, pinanonood nyo kung paano dumedefend ang isang tao, pero hindi nyo alam kung gaano kabigat ang pressure niyan sa amin. Napaka bigat ng pressure noon sa akin. Ang maging live debater ka, lumalaban ka sa non-Catholics, nakakabasa ka ng mga profanities, ng mga foul words, tapos makakabasa ka pa ng mga foul words sa Catholic Church. Napakahirap. Ang hirap noon. Hindi siya ganun kadali. Kasi kayo, ang ibang mga Catholic dito, nanonood lang kayo. Kaya madali lang sa inyong manghusga. Nagkamali yung isa dahil naka-live. Mga taga-husga. Actually, yung mga tao na nanghuhusga, yan lang, ang ginagawa lang nila, pakuya-kuya ko, nanonood at nag-aabang ng kung ano ang hiusga sa tao. Na which is hindi ako ganon. I feel every people, kung ano yung kanilang pinagdadaanan. Lagi ko yan dinadama. Ang problema lang sa iba, hindi nila tinitignan kung ano din ang pinagdadaanan ng tao or yung point ng isang tao, bakit siya nagsasalita ng ganon. As a debater and as a defender of the Catholic Church, tinitignan ko din ang stand ng kausap ko kung bakit ganon siya magsalita, kung bakit ganon siya magpaliwanag. Kasi kinakailangan nating malaman at maintindihan kung ano kung bakit ganon ang mindset ng taong kausap natin. Actually, napaka-close-minded ng ibang mga Catholic na ang tinitingnan lang nila is mga sarili nila. Sa totoo lang, lagi nyong
tinitignan lang ang sarili ninyo without even knowing ano ba yung understanding ng taong to, bakit ganyan siya magpaliwanag, bakit ganyan siya magsalita. You are always nararamdaman nyo, you are a victim, di ba? Kaya sa akin, I am very very thankful that time nung ako ay nasa in pain, nung ako ay dumaranas ng mga trials talaga. I am happy. Why? Simply because, paano ko ba sasabihin sa inyo to? Masaya ako kasi, yung times na ako ay binubuli at binabash, hindi lang ng Catholic members, kundi ng Protestant during that time, ang dami kong kaibigang dumamay sa akin, which is I'm very very lucky, na hindi lahat ay nararanasan. Tumawag sa akin ng mami ko, ang Ave Maristela admin, tumawag, pinaliwanagan ako. Nag-in-touch sa akin yung ibang mga Catholic defenders, live debaters, yung mga followers ko, nag-chat sa akin. Naramdaman ko yung isang family, na parang sabi ko, Lord, ito bang nangyayari sa akin is bahagi ng plano mo? Ito bang nangyayari sa akin ay meron kang plano? Kasi nakakashock eh. Imagine niyo, on the spot, nagdatingan lahat ng mga tao, nag-advise, at ang pinakamasarap na narinig ko doon, Sanrio, naiintindihan kita. Yun lang yung sinabi nila sa akin. Sanrio, naiintindihan ka namin. Though na alam ko, sabi ko nga sa kanila, though na alam ko na mali talaga yung way ng pagpuna ko, kasi nga live, pero ang sarap lang sa pakiramdam na makarinig ka sa kapanalig mo na, Sanrio, it's okay, I understand you. Hindi ka magkakaroon ng galit eh. Magigilty ka lalo. Ayun yung epekto sa akin eh, na nung sinabihan ako na, Sanrio, mali ka, Sanrio, ganito ka. Di ba dun magagalit kay kasi husga agad eh, pero sila hindi. Sanrio, naiintindihan kita. And because of that words, na-guilty ako. At hanggang sa tumawag sa akin, yung mga kaibigan ko sa Ave Maristela, yung grupo ko, sila yung naging pintuan kung bakit ako humingi ng sorry sa pare. Sila yung nagbigay sa akin ng understanding na, Sanrio, no matter what mistakes na nagagawa ng isang tao, sa simbahan man o sa'yo, you have to pray for them. Because we are not perfect. Hindi natin sila dapat ni-humiliate. Hindi natin sila dapat pinapahiya. At doon ako nagkaroon ng big realizations na, Lord, sorry. Mali ako. Though na I have a point kung ano yung sinabi ko sa social media, but it's wrong. I am not in a position na magtuwid ng isang pare. I am not in a position na magtuwid actually ng isang tao because I am not righteous. I am still a sinner. Until now, I am a sinner. So I have no right to stand corrected sa mga tao na nagkakamali din. So yun yung realization ko na iniiyak ko. Hanggang ngayon, kaya nga sabi ko, baka mamaya or bukas, I need to go to confession kasi hindi ako magiging okay. Kasi habang buhay ko itong dadalin eh, yung guilty na to eh, na without actually thinking na, I am a sinner too. Who am I to judge? Diba sabi ni Pope Francis, who are you to judge? So yun din yung sa akin, who am I to judge? Ang kapal na mukha mo, Sanrio, who are you to judge a priest? You are not holy also. And if meron akong basis or meron akong kailangan sabihin, tama nga sabi nyo, I have to tell it privately. Kasi hindi naman nakakatulong yung pagtutuwid kung sa pampubliko. Kaya sabi ko,
may point ako. At though na may point ako, naging pointless. Because the way is not proper. Yes, I have a point, but it's pointless. And, sabi ko nga, ang pangit naman ng gift ko kay Father Darwin. Happy birthday, Father Darwin. Sorry ang maireregalo ko. But, to be honest, asking forgiveness and accepting that you are wrong, it's very hard. It's very hard to say sorry kung alam nyo lang. Pero, masarap sa feeling. Kasi talagang, when you say sorry sa isang tao, maibabalik, talagang mararamdaman mo na maibabalik mo yung friendship nyo. When you say sorry sa isang tao, mararamdaman mo na pag nagkita man kayo, alam mong hindi kayo magpaplastikan. Kasi humingi ka ng tawad. At dapat syempre sincere yun. Kaya nga natuwa sa akin yung mga kaibigan ko. No? Sabi ko, hindi ako mahirap kausap. Kapag naintindihan ko ang isang bagay at alam kong ito ay magbibigay ng maganda para sa akin, gagawin ko kaagad. Hindi ko yan pinatatagal. Hindi ako ma-emote like what I've said. Hindi ako balat sibuyas. Kapag naintindihan ko yung advice sa akin ng tao, ng isang tao, at feeling ko, magkakaroon siya ng good impact, not only for myself, but to the others too, gagawin ko kaagad. Kaya nagsasabi diyang ma-pride ako, hindi ako ma-pride. Siguro, when you are giving an opinion or an advice, you have to know first kung saan ka nakatayo. Kasi ang lagi ko sabi dyan, close ba kita? Diba? Okay, teka lang po, magtatanong ta. Girl, meron kayong atay? Ano ba naman yan? Layo pa naman na ito. Saan? Tanong ko lang kung may atay, no? Sa aso? So, yun yung yung ibig kong sabihin, no? So, teka lang po, magtatanong mo tayo. Ate, may atay kayo? Atay? Mami, nagtitinda kayong manok? Meron. Magkano kilo? 220. Wala kayong atay? Ayun pa naman ang binibili ko sa aso. Magkano ang balance namin dito, mamaya magpo-fully feed? Hindi ko alam, nandini pa eh. Feed? Naandini pa. Sige po, mamaya papatanong ko na lang po. Oh, meron manok lang. Hindi, kailangan ko po atay sa aso. Wala. Wala po. Sige po, thank you po. Kaya po, 'di ba, sa akin ang point ko is always be honest. Whether na feeling mo na yung opinion mo ay mali or tama, always be honest to people. Ayaw ni Lord ng sinungaling. Ako, I am just being honest to my followers, sa lahat ng mga nanonood sa akin, sa Protestants man o hindi. Kung nagkamali man ako, at least hindi ako sinungaling. Kesa naman lagi mong sinasabi na tama ka, pero nagsisinungaling ka naman sa sarili mo. Hindi lahat ng nasa katwiran ay masaya. At hindi rin yung mga tao na minsan ay nawawala sa katwiran ay malungkot. Kasi ang pinakamasakit sa pagiging tao, yung lokohin mo yung sarili mo. Ako sinasabi ko kung ano yung nakikita ko. Katoliko ka o Protestant ka, mararamdaman ng mga tao kung nagsasabi ka ng totoo. Yun lang yun. Ayaw ni Lord ng sinungaling. Di bali nang magkamali ka sa mata ng Diyos, ang mahalaga hindi ka nagsisinungaling. Kaya kung sakali na meron kang natututunan dun sa pagkakamali na yun, dinodoble ng Diyos ang karunungang ibibigay sa'yo. Bakit? Kasi nagiging totoo ka. Di ba sabi nga, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Si Satanas ay ama ng kasinungalingan.
Kung nagkamali man ako sa opinion ko dahil naka-live, at least hindi ako sinungaling. Kesa naman sa mga tao dyan na nagpapanggap na mga banal at matitino kahit hindi naman. Hindi ko kailangang i-please ang mga tao para magustuhan ako. Hindi ko kailangang magpanggap na matino na dapat nyo akong hangaan. Sabi ko nga, I defend the Catholic Church ng may katotohanan. At yan ang isa sa mahirap gawin ng isang tao, ang maging totoo ka sa sarili mo. Dahil ang tao, kapag ikaw ay nabubuhay sa kasinungalingan, mamamatay kang sinungaling. Sa impyerno pa rin ang punta mo. Kaya nga ako di ba sabi ko nga sa inyo, ang makilala ka ng maraming tao ay isang sumpa. Hindi ko nga alam sabi ko nga lagi ko pinagdadasal kay Lord, Lord, bakit naman kasi? Sa dami naman kasi ng mga tao, bakit ba kasi ako pinanonood? Pwede naman akong panoorin ng mga tropa pips lang. Bakit ang bilis kumakalat ng videos ko? Ang baba ng followers ko. Sabi ko, nagtataka na ako. Sabi ko, ang baba ng followers ko. Tapos yung mga views ng videos ko na pinag-e-edit ng sulpot na yan, 100,000. Ano ba ang plano mo? Kaya, always remember this. When we get offended, at hindi sila nag-sorry sa atin, just pray. At sabihin mo na, Lord, patawarin mo ako kasi nagagalit ako sa taong to. Siguro yun yung naging mindset ko, na Lord, forgive me. Asar ako, bad trip ako sa taong to. Patawarin mo ako. Kapag tayo naman na naka-offend, at feeling natin tayo naman talaga ang mali, though na nakakahiya na i-admit na mali ka, we have to do that. Kasi pag tayo ang na-offend, gusto rin nating mag-sorry sila, di ba? Kaya pag tayo nakaka-offend, mag-sorry din tayo. Tsaka wag tayong righteous. You must be happy kapag ang isang Katoliko ay humingi ng paumanhin. You must be happy kapag nagsorry ang isang Katoliko. Kasi yan ang pinakamahirap na gawin ng isang tao. Kaya nga may gera di ba? Kaya nga nagkakagera. Bakit? Dahil sa pride. And that pride is one of the capital sin which is stand for Satan. So ang isang tao na humingi ng tawad ay hindi kayang hawakan ni Satanas. Because Satan is pride. Kaya yung mga Katoliko dyan nagsasabi na, sa yung plastic mo, pa-sorry-sorry ka pa. Bakit? Are you holy? Are you righteous? Are you perfect? Diba? Ate Pebs, pakuha. Mangungutang tayo. Nagugutom na ako. Dito ako sa tindahan. So, mangungutang. Nakakainin ko. Noodles na lang. 2 noodles. Tsaka nagugutom na ako Hindi pa po talaga ako kumakain. Actually, hindi pa ako nag-aalmusal kasi wala po akong pambili. Kaya yung nag-iisip dyan na scam, dami ko nang utang. Di ba narinig nyo kanina, sabi ko mamaya magbabayad ako ng utang. So kapag ganito, at this point, na talagang wala ako kahit piso. Yung load ko ngayon, utang lang to, inutang ko lang din. Para lang makapag-live. At dahil gutom na talaga ako at hindi na kaya ng kagandahan ko, ang power ng kagandahan. Ayan, pansit canton. Bibili rin ako. Gutom na ako. 2. Ate Pebs, pa utang. Ha? Pa utang. Magkano to? 55? 55? O sige. Tsaka to. Nililista. Apo, 2 pansit canton. Mamaya ko na lang po babayaran. 2 pansit canton, 2 noodles, tsaka itong saba. Kuha na lang ako na maglalagay sa plastic. O diba? Pati sa pangungutang na bulgar.
Always forgive people. Because you are not... Magkano po? 82 lahat. 82, opo. Magkano po na ito utang ko? 290. 127. 427. Sige po, mamaya po magbabayad. Meron tayong utang na 427. Mamaya magbabayad tayo kapag ako ay nakapaglaba. Meron akong 2 set ng labahan. So, 600 din ang kikitain ko this day. Kaya nag-live na ako ng maaga para dire-diretso ng aking working. So, pauwi na ako to. Nangutang ako na ito tsaka ng load. O, diba? Yung mga tindahan dito, alam ko, pwede ako dapat mangungutang ako dun kanina, kaya lang ang daming tao, nahihiya ako. Yung pumunta ako dun sa bilihan ng manok, dapat mangungutang ako, yung daming tao, nakakahiya. Hindi na ako nakautang tuloy ng manok, na noodles na lang ang kakainin ko. So, nasa na ba tayo? Yun, dun tayo sa forgiveness, no? Always forgive people because you are not perfect. Diba? Sabi nga ni Christ, makapitumput ulit. Diba? May ganun pa sa Bible, diba? 77 times 77 times. Nasaktan ka ng isang tao, forgive them. Always forgive, wag mong ipagdadamot yan, libre yan. Huwag kayong mga perfect. Diba? Ang mga hindi nagpo-forgive, mga perfect, katulad ng Holy Spirit. Holy Spirit ka, hindi ka magpo-forgive. Are you Holy Spirit? Ito ako kumukuha ng bulaklak. Yan. Kukuha ko ng bulaklak para sa altar ko. Kasi, bago ako pumupunta ng work, nagpe-pray muna ako para tuloy-tuloy ang mga kablessingan. Kaya always forgive. Huwag kayong mga feeling perfecto dyan. Na nagkamali lang isang tao, duming-dumi na kayo. Alam mo yung feeling na nagkamali ang isang tao, yung ibang mga Katoliko, duming-dumi na agad dun sa tao. Wow, linis ka sa sarili mo. Diyan pa naman ako visit na visit. Yung ang isang tao nagkakamali, ang daming mga Katoliko na iba na tuwang-tuwa na ay, ganyan talaga yan. Alam mo, sama ng ugali yan. Bakit may mabuti ang ugali mo? 'Di ba? Makakita sila ng tao na nadapa. Imbis na tulungan mong tumayo, sisipain pa. Makakita lang ang isang Katoliko na makapagsalita ng lihis. Ang isang tao, aba kung makapanghusga, bakit? Perfect? Perfect na perfect ang tingin mo sa sarili mo? Para mag-condemn kayo ng mga tao, mali yun. Ang mga priest, pag sa priest, nagkamali ka at nagsorry ka, forgive ka ng priest. Bakit? Because that is the way of confession. When a person nag-apologize in public, whether public man o hindi, it's the way of confession. You must to forgive them. Basta't nagsorry ang tao, forgive them. Si Christ, nagsorry ba lahat ng tao nung pinako sa krus si Christ? Hindi. But Christ, forgive them, forgive us. Tas ikaw, hindi ka na nga banal, punong-puno ka na nga ng kabulukan sa katawan. Kung makapaglait ka pa ng tao, parang ang linis-linis mo, perfecto mo. I hate those kind of people. Yung mga feeling malinis, feeling banal, alam mo yung nakakapikon sa totoo lang. Kaya ako, nakakatulog ako ng mahimbing, 'di ba? And I am so grateful na after my issue, God uses people na maging isa sa panauhing pandangal na babate kay Father Darwin Gitgano. And take note ha, si FD mismo yon. Si FD Visayas ang nagsabi sa akin na, o Sanrio, gumawa ka ng video clips. Batiin mo si Father Darwin. Mapapanood niya yan. Who am I?
'Diba? Bakit ako pa, sa dami ba naman ng mga Katoliko nagmamahal kay Father Darwin, bakit ako ang pinili ng Diyos na bumati mismo kay Father Darwin? Kasi thy will be done. Hindi masama ang intention ko kay Father. Gaya niya, I am just concerned. Siguro because I am very very young. May mga times na hindi rin ako nagiging aware sa actions ko. Doon ako nagkamali. Pero alam ni Lord na ang heart ko, kaya ako nagla-live, it is not just for the money, for the popularity, no. Kasi ito yung passion ko. Dito ako tinawag, kumbaga, 'di ba? At pagpapakita na din 'yon na wala akong kinikilingan, na lahat ay tinatapik ko basta't Katoliko ka para maintindihan mo na, uy, mali yan. Well, hindi ko sinasabing tama ako pero nire-remind ko lang na mali yun. Hiningal ako. Yan, nasa bahay na ako. So, yun lang po, no. Nandito na po ako sa bahay. At i-end natin tong live kasi kakain lang po ako. Ang dami kong labada at magbabayad ako ng mga utang. So, maghapon akong hindi po na magpaparamdam sa social media kasi alam nyo naman na pag ganitong mga sitwasyon, hindi ako pwedeng maging tamad. At naririnig yung mga aso ko talaga nagpapatayan na dyan sa loob. So, yun lang po. Maraming salamat. No, magkakaroon po ako ng laban sa SDA this September 1, 8 o'clock PM sa In Defense of Truth. No, manood po kayo. Ako ay tatayong negative. So, tayo naman yung magtatanong kung tatag ba ni Kristo ang SDA. Sabi na kaalib ng SDA, si Prince Jerian Armesin, debate kayo sa pastor at mentor namin, Pastor Anede. Sabihan mo siya. Wag mo akong sasabihan, Prince Jerian Armesin, like what I've said. Kung gusto mo akong isabak sa mga magagaling na pastor nyo ng SDA, sila sabihan mo. Nakausapin ako. No? Sila sabihan mo, nakausapin ako. Hindi yung ako ang magre-reach out sa kanila. Total, ikaw naman ang may gusto na isabak ako sa magagaling na pastor ng SDA. Kausapin mo sila. Ikaw mag-reach out sa kanila, kausapin ako, na labanan ako. Hindi ko naman sila aatrasan. Sabi ni Kuya Slap Matrix, nagsorry ba si Father Darwin sa display niya? Hindi naman kailangan gawin ni Father Darwin yon. Unang-una kasi public figure yon. Pangalawa, kung sakaling gagawin niya yon, hindi rin ako papayag kasi pari yon. So, hindi naman din kailangan pang, ako, sa attitude ko hindi na, kapag ang tao nagkakamali sa akin, pero hindi ko sinasabi nagkamali sa akin si Father, no? Kumbaga, ang tao, hindi naman ako kailangan na makarinig o makatanggap ng sorry because hindi naman din sa akin yon big deal. No, kahit sa grupo ko, hindi ako sanay na may nagsusorry sa akin. So, as long as naintindihan ko na naman din yung sitwasyon, naintindihan ko naman din kung ano, saan ako nagkamali, okay na yun. Pero yung pahahabain pa na kailangan mag-sorry si ganito, hindi. Okay na yun, 'di ba? Kasi ako, usually, kahit din naman kay Christ, hindi naman lahat ng nagagawa kong kasalanan everyday, naiihingi ko ng sorry sa Kanya, 'di ba? So, hindi ko deserve na mag-sorry sa akin ang tao pag nagkamali kasi minsan nagagawa ko din yun kay Christ. Kaya sa akin, parang close issue na yan. So, pinaghahandaan ko na lang yung debate ko sa September 1 kasi sunod-sunod po yung debate ko sa Protestant. Kaya, sabi sa akin ng mga members ko and even my admins, mag-focus muna ako sa Protestant kasi sunod-sunod po talaga yung mga upcoming debates, live debates ko sa In Defense of Truth. Kaya sa akin, pass muna ako sa issue ko sa Catholic siguro. Focus muna ako sa Protestantism. So, ayun. Then, ayun, nakausap ko din yung mga Protestant, no? And
maganda naman yung naging outcome din sa kanila nung issue na parang sinasabi nila na ang Catholic Church ay hindi bias. Yun lang yung naging maganda doon sa pagla-live ko. Nagkaroon din siya ng positive impact sa ibang Protestant. Hindi lahat, syempre. Nagkaroon din siya ng positive impact na may mga Katoliko na hindi bias, na which is tayong mga Katoliko hindi natin tinotolerate o pinagtatakpan yung mali. Hindi katulad kasi sa Protestant, di ba? Kahit alam nating may kasong rape si Felix Manalo, pinagtatakpan. Kahit na alam nating may kaso ng rape si Eli Soriano, pinagtatakpan nila. Unlike sa atin kasi, binubulgar natin, di ba na, oo, tanggap namin yung pari namin, ganito, di ba? Kumbaga, ang sinasabi ko nga, makapag-condemn kayo kay Father because of John Sabir, pero hindi nila tinitignan yung founder nila. Mas mabigat yung founder nila kasi founder yon, nagtatag yon, di ba? Mas mabigat yung kasalanan ng founder nila, rapist, manyakis, di ba? Yun yung mabigat. Kasi kung maninimbang lang tayo ng kasalanan, kung ano yung mas mabigat, mga founder na ng ibang Protestant, ang founder ni Felix, ang founder ng INC si Felix Manalo. Hindi basta-basta yung manggahasa ka, ha? Ginahasa niya yung mga anak ng mga ministro niya. Marami siyang ni-rape. Compare naman kay Father Darwin, beer lang, 'di ba? Eli Soriano, marami siyang pinetan, 'di ba? Namuwet. Tapos nagtatago sa British ba siya? Bakit? Dahil nagtago siya sa British kasi wanted siya sa Pilipinas. Kaya kung tayo ay maninimbang, 'di ba, gaya ng inaatake ng Protestant, make sure na malinis yung founder nila. Actually, hindi pa ako nanonood ng mga edited videos nila, pero humanda kayo sa akin, no? Kasi dahil magkakatapusan ng buwan, yan na kasi yung singilan ng kuryente, ng tubig, ng bahay. Siyempre, may binabayaran akong bill. So, magfo-focus muna ako sa pagtatrabaho. Siyempre, hindi naman po ako pwedeng puro na ako putak ng putak sa live. Paano naman din po yung pangkabuhayan ko. So, pinagsasabay ko yan, di ba? Kung iisipin nyo, bashing ng Protestant, bashing ng Catholic Church, may laban ako ng debate, mag-aaral pa ako. Lalabas ako para mag-work, maghahanap ako ng kakainin ko, iisipin ko yung pambayad ko ng mga bills, tubig, bahay at kuryente. Pagkain ng 6 kong mga aso, pinaliliguan ko pa yan, may gawaing bahay pa ako. Isipin nyo kung paano ko siya pinagsasabay-sabay, yung pressure sa akin. Sa ganitong edad ko, yung makabasa ka pa lang ng libu-libong comments galing sa Protestant na pinaglalait ako, mabigat na yun para sa akin. Makakabasa pa ako ng panlalait ng mga Katoliko, mabigat lalo sa akin yun. Tapos mag-iisip ako saan ako kukuha ng pambayad ko sa tubig, ilaw at kuryente, pati kung saan ako kukuha ng ibabayad ko sa mga utang ko. Mag-iisip pa ako kung anong kakainin ng mga aso ko at maglilibot-libot ako sa mga tindahan dito para manghingi ng mga gulay na itatapon, may makain lang yung aso ko. Bukod doon, magkakaroon ako ng laban sa debate, kailangan pag uwi ko mag-aaral pa ako kasi mag-i-stand ako na kailangan ipagtanggol ko ang simbahang Katolika. Lalabas ako, pagod ang katawan ko, kailangan ko maghanap ng racket para makapagbayad ako. Tapos aasikasuhin ko pa yung GC ko dahil maraming mga members na nandoon, may mga ang debate GC namin, aasikasuhin ko din. Ang dami ko pong ginagawa. Tapos uuwi ako bilang kapahingahan ko, magla-live pa ako. Kaya sana lumugar din kayo sa akin. Ang hirap din maging si Sanrio. Pinagsasabay ko ang lahat ng trabaho sa isang araw. Hindi lang sa simbahan, kundi sa personal na buhay ko. Nakakapagod maging ako. Pagod yung katawan ko, pagod yung isip ko. Pagbugbog din yung emosyon ko. Kaya sa akin, hindi biro yung ginagawa ko. Kaya swerte nyo ng mga magulang dito, ng mga kabataan dito,
na ang trabaho ninyo panoorin lang ako at husgahan. Maswerte ang ibang Katoliko dito na ang gagawin lang is panonoorin ka para husgahan. Real talk lang. No? Kaya congratulations po sa mga Katolikong perpekto rito, sa mga Katolikong banal na banal sa sarili, sa mga Katolikong hindi kahit kailan nagkamali. Congratulations po. Sana maging katulad ko kayo, no? Na ang lakas-lakas magsalita ng panghuhusga sa tao na akala mo hindi nagkakamali. Ang lakas-lakas manlait sa tao na akala mo walang kapintasan ng sarili. Ang lakas-lakas magsalita ng kung ano-ano sa tao na akala mo kapag namatay diretso langit. Kaya congratulations sa mga living saints dyan. Congratulations sa mga Katolikong matutuwid. Naiinggit po ako sa inyo kasi napaka-holy ninyo. Nakakainggit kayo kasi ang laki po ng nagagawa nyo sa Catholic Church. Palibasa ako po ay isang hamak na makasalanang tao na wala naman po akong naibibigay sa simbahan. Kaya sana ipagpatuloy nyo po yung ganyang ugali. Actually, lugod na lugod sa inyo ang Panginoon. Yung ganyan, no? Kaya sana kung darating tayo sa era ni Maria Magdalena, bibigyan ko kayo lahat ng tagi-isang bato. Batuhin nyo si Maria Magdalena. Diba? Kayo ang unang bumato. Kasi napaka-perfect ninyong mga tao. Maganda yan. Ipagpatuloy nyo yan. Bida-bida kayo, diba? Magandang ugali yan. Kalugod-lugod yan sa mata ng Diyos. Pero ako, bilang isang Katoliko, ginagawa ko yung trabaho ko para ipagtanggol ang simbahan. Pero lagi nyo pong itatandaan, magkakamali at magkakamali ulit ako. Hindi po perpekto yung pinanonood nyo ngayon. Hindi ako banal na ako pinanonood ninyo. Magkakamali po ulit ako. Abangan nyo ulit. Dahil tao ako. Normal na tao, gigising na tao, mamamatay ng tao. At dahil tao ako, magkakamali at magkakamali ako. Hihingi at hihingi ulit ng tawad. Kasi yun po ang normal na tao. Kaya sa mga imakulada dito, sa mga taong immaculate na Katolikong buhay, congratulations. Huwag po kayong mag-alala. Pag namatay kayong santo, isa ako sa mangunguna na paparangalan kayo. Basta ako, isang tao, mahina, makasalanan, at hindi perpekto. So yun lang po, maraming salamat. Papasok na po ako sa loob, napachika ako ng matagal para kumain at mag-prepared sa aking bakbakan kontra labada. No, meron po tayong labada ngayon. So yun, God bless you mga kapanalig. Thank you sa panonood nyo po sa akin at sorry sa lahat ng mga na-offend ko. Pasensya na po kayo. Dahil sa aking kahinaan, nasaktan ko ang inyong mga damdamin. Hindi ko naman po yun sinasadya. Dala lang din siguro ng emosyon ko, dala din siguro ng pagiging bata ko, dala rin siguro ng pagiging isip bata ko, kaya ko kayo na-offend, ipagpaumanhin nyo po. At kung makakapanakit ulit ako, sorry po. No, hindi po kasi ako perfect. Pero ang mga naging pagkakamali ko naman sa simbahan ay hindi naman magkakapareho ng senaryo, magkakaiba, di ba? Iba-iba naman yung mga nagiging dahilan kapag may na-offend sa akin, di ba? So ibig sabihin, ngayon ko lang siya naranasan, no? Sabi ni Slap Matrix, mamaya na ba debate mo? Hindi, sa September 1 pa. September 1 pa yung susunod kong debate kasi busy yung makaka-debate ko next week. So September 1 pa. It was Sunday 8 PM. Yan. Kaya oo nga pala, manood kayo ng debate ko sa SDA ha. Maganda ang presentations natin kasi pinaghandaan ko kasi pinaghandaan ng mentor ko yung laban namin. Pinaghandaan niya ng maigi kaya nag-e-expect ako puro standard references yung inilalatag niya, no? So panoorin niyo 'yon kasi marami kayong matututunan. SDA laban po sa akin. Ang dati kong teacher na sa CFD na nag-SDA ngayon ang siyang makakalaban ko ng
debate. September 1. So yun lang po, maraming salamat. Kasi naman itong mga Katoliko na to, ang dadaldali. Ayun o, ako. Kakain na ako para nagugutom na ako, hindi pa po ako makain at saka magkakaroon po kasi ako ng ng gera sa labada. So kailangan ko po munang alam mo na, labadaming para tayo ay makakain ng maayos. Kailangan nating mag-work. No, so yun lang po. Maraming salamat and God bless you mga kapanalig. Thank you po sa inyong pagmamahal at suporta at walang sawa na nanonood sa maganda kong pagmumuka. Yun lang po. God bless you.